Marami ang humihikayat sa akin na ipaliban muna ang aking expose habang hindi pa tapos ang COVID-19 pandemic. Huwag ko daw muna guluhin ang ginagawa ni Francis Leo Marcos sa pamimigay ng bigas at iba pang tulong sa mga mahihirap. Milyon-milyong piso na daw ang ipinalabas ni Norman Mangusin, ang kanyang tunay na pangalan, sa pinimigay na bigas at iba pang tulong sa iba't ibang lugar. Hayaan ko lang daw muna si Norman Mangusin sa kanyang charitable activities. Kahit anuman daw ang kanyang pagkatao at kahit saan man daw nanggaling ang pera na ginagasto niya, ang mahalaga daw ay nakakatulong si Norman Mangusin sa panahon na ito. You have to give it to Norman Mangusin. Mukhang na perfect niya ang modus operandi sa kanyang pangbudol-budol. Marami talaga ang naniwala na siya ay isang bilyonaryo at tumutulong sa panahon ng krisis. Marami ang bilib na bilib sa kanya. Natulala at humahanga sa kanya. Hindi nila namamalayan na piniperahan sila ng isang scam artist. At sa kanyang pinakabagong racket sa panahon ng COVID-19, nagagawa niya yung tinatawag sa wikang Ingles na hitting two birds with one stone. Araw-araw, wala nang ginagawa si Norman Mangusin kundi umupo sa harap ng kanyang smartphone at mag-YouTube live streaming. May sa hapon, may sa gabi, may sa madaling araw. Wala namang laman ang kanyang mga sinasabi. Puro lang drawing ng kunwari patuloy na pagdating ng bigas at pagkain sa mga nangangailangan. Pero kahit isang totoong pagdating ng tulong, wala namang nakikita ang kanyang mga tagahanga. Basta na lang at naniniwala sila sa mga sinasabi ni Norman Mangusin. Kapag sinabi ni Norman Mangusin na may ipinadala siya na 100 tonelada na bigas sa Infanta, Quezon, palakpakan kaagad ang kanyang mga fanatics. Marami na siyang pinangakuan ng tulong. Hindi naman dumarating. Naluto na talaga ang kanilang kaisipan sa mga kasinungalingan ng pekeng Marcos na ito. Marami ang nautuan na magbigay ng donasyon na cash kay Norman Mangusin sa pamagitan ng super chat sa YouTube live streaming. Akala ng mga generous yung mapagbigay na mga tagahanga niya. Umaambag sila sa ginagawa ni Norman Mangusin na pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi nila alam, high-tech na ngayon ang dating nagbebenta ng peking gold bar. Super Chat. Yan po ang tawag sa bagong feature sa YouTube live streaming kung saan maaring magbigay ng donasyon na pera ang isang nanonood sa channel. Nagbibiro lang pala. Nagulat ako. Ito kasi message niya eh. Makikita niyo po yan sa top right side ng screen na may iba't ibang kulay. Habang nakikipag-ugnayan ang host ng isang vlog sa kanyang mga viewers, may mga generous na tao na nagbibigay ng pera gamit ang kanilang credit card. In the case of Francis Leo Marcos, karamihan sa mga nagsusuporta sa kanya ay mga Pilipino na nasa abroad. Mga magandang loob na tao na gustong makatulong. At dahil may tiwala sila kay Francis Leo Marcos, kusang loob sila na nagbibigay ng iba't ibang halaga ng pera. In euro, US dollar, dinar, yen, at marami pang currency. Natutuwa siyempre si Norman Mangusin. Patok na patok ang kanyang scam. Akala ng mga viewers niya nakakatulong sila sa kapwa. Subalit hindi naman talaga pumupunta sa tulong ang pera. Sa bulsa ni Norman Mangusin lahat nahuhulog.
Ito po ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng maghintay hanggang matapos ang krisis upang ibulgar ito. Nangyayari na ang scam mula pa noong 1 buwan. Dito niya kinokolekta ang pera ng mga naniniwala sa kanya. Katulad ng sinabi ni Professor Maria Konnikova ng Harvard University, hindi niya lantaran na ninanakaw ang pera ng kanyang mga biktima. Binibigay nila ito ng kusang loob. High-tech na ngayon ang pangbudol-budol ni Norman Mangusin. Makikita nyo na hindi naman gaano kalaki ang bawat donasyon. May $5, may 10 euros, may 30 pesos, may 5,000 yen, at iba-iba pang mga halaga. Kung sa peso, it ranges from 50 pesos to 1,000 pesos each. Paminsan-minsan, may pumapasok na mas malaking halaga. Magaan para sa mga nagdodonasyon. Hindi masakit sa bulsa. Iniisip nila na maliit lang naman na halaga. Pero malayo ang marating sa pagtutulong. Yun ang nasa isip nila. Sa bawat live stream ni Norman Mangusin, let's say na makakolekt lang siya ng average of 100 pesos mula sa 500 tao. Meron na siya kaagad ng 50,000 piso, 50,000 pesos. Napakadali magpera, di ba? Ito ang dahilan kung bakit ilang beses bawat araw na nagla-live streaming si Norman Mangusin. Tinatiming niya sa iba't ibang time zones sa buong mundo. Target niya kasi ang mga Pilipino na nasa ibang bansa, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, at kahit na sa Asia. Teka nga, akala ko ba super yaman itong si Francis Leo Marcos? At sinabi niya na hindi niya kailangan ang donasyon ng pera bilang ambag sa kanyang pagtutulong. Para sa isang bilyonaryo, barya lang ang pera na nakokolekta niya sa bawat live chat. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit binibigyan ng malaking panahon ni FLM ang magawa ng live chat bawat araw? Wala namang siyang sinasabi kundi daldal at magyabang ng magyabang. Inaaliw niya lang ang kanyang mga viewers. Kinikiliti, pinapandaran ng kanyang mga kwento na puro drawing. Kung sa wikang Ingles, tall tales. In fairness to Francis Leo Marcos, effective yung brand marketing niya.